Mapagpalang araw, kaibigan. Minsan pa, eto na naman po ang inyong kaibigan Quezos, Brother Manny Bautista. Minsan pa naghahanyaya sa inyo, na sama-sama tayong makinig sa pagkaing espiritual na bigay ng ating Panginoon. Ang tao po, anuman ang ating kalagayan, walang sakit, may sakit, mayaman, mahirap. Ano man ang iyong kulay, lahat tayo mga taong nilalang ng Diyos. Lahat tayo ay nangangailangan ng Kanya salita. Lahat tayo nangangailangan ng Kanyang mga ginawa. Halimbawa, kailangan ba natin kumain? Opo. Anong dahilan bakit tayo kumakain? Kasi meron tayong ganito, physical. Pag hindi tayo kakain, manghihina itong ating katawan, maaaring magkaroon tayo ng sakit, maaaring ikamatay natin. Ngayon, meron pa bang kulang? Opo, meron pa. Yung pang-spiritual. Kasi ang tao, tingnan nyo po sa Biblia. Dito po sa ikatlong sulat ni Juan. Ito. Ang hawak kong Biblia, Poimen. Ang Biblia ng mga pastor. Ang sabi po rito, ikatlong sulat ni Juan. Uno, mula sa matandang pinuno ng iglesia, para kay Gayo na lubos kong minamahal. 2, mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang iyong katawan at tulad ng iyong buhay espiritual. Yan. 2. Meron siyang isang physical, meron siyang spiritual. Yun ang sinabi ni Juan sa kanyang kaibigan na si Gayo. Na sana, ano sabi niya? Nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan. Ito, katawan. Tulad ng iyong buhay, espiritual. Kaya kailangan natin yung pagkain espiritual. Hindi lang para tayo dapat mabuhay araw-araw sa pagkain. Alam niyo po ba yung pagkain? Yan. Kapag kumakain tayo, umaga, tanghali, gabi. Ngayon, meron pang kasamang merienda para lumakas ito. Lalo na kung tayo po ay naghahanap buhay na mabigat ang ating trabaho. Halimbawa, nagko-construction worker ka. Di dapat lang kumain ka ng marami para lumakas ito. Dahil sa iyong hanap buhay na construction. Pero, huwag mong kakalimutan, kaibigan, na hindi lamang sa physical ka nangangailangan. Gaya na sinabi ni Juan sa kanyang kaibigan na si Gayo, na sana yung katawan mo ay malakas, gaya ng iyong spiritual na buhay. Ngayon, paano naman natin makukuha yung spiritual na pangangailangan natin? Makinig lang tayo sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ni Jesus, nung siya'y nangangaral po sa ibabaw ng mundong ito, ang sabi niya, sa 1:63,
Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi to magagawa ng laman. Yan. Espiritual at laman. Yung laman, wala na. Kasi alam nyo po, kakain kayo. Anong kasunod? Tatay lang kayo. Tapos ano naman? Kakain na naman kayo. Tapos, tatay ka na naman. Wala pong tigil. Kung paano kain ka ng kain, lahat ng yung kinain, idinodumi mo lang. Itinatapon mo rin. Kaya walang katapusan yung gutom ng katawan. Walang tigil po yan. 24 hours. Nagugutom ang tao. So, walang buhay yon. Pinalalakas mo lang ito. Nakukuha niyo po. Tuloy natin. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at ito nagbibigay buhay. Yan, ang sabi ni Jesus. Yung kanyang salita, yung kanya sinabi, yun ang nagbibigay ng pagkain sa ating espiritual. Para ma-sustain ka nito, anong gagawin mo? Makinig ka. Anong pakikinggan mo? Salita ng Panginoong Yesukristo. Kaya ang tao, sabi nga ni Yesus, nang tinutokso siya ni Satanas. Isipin niyo po, hindi kumain si Jesus ha. Natural. Nasa kalagayan siya ng tao. Magugutom siya. Kaya sabi ni Satanas, nakikita mo mga batong ito? Sabi niya kay Jesus, gawin mo tinapay. Kasi gutom ka na. Sabi niya kay Jesus. So ano sagot ni Jesus? Ito. Basahin natin. Yung panunokso ng Diablo kay Jesus. Chapter 4 ng Mateo. Ito. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksoin ng Diablo. Chapter 4 po ng Mateo yan. Siya ay nagayuno sa loob ng 40 araw at 40 araw o gabi. Kaya siya ay nagutom. Kaya siya nagutom, 40 days and 40 nights. Isipin niyo po yan. Hindi kumakain si Jesus. Tayo. Hindi ka lang makaalmusal, hindi ka na makausap ng matino eh. Hindi po ba ganon? Isang meal lang. Ang hindi mo makakain, aburido ka na, mainit ang ulo mo. Yes, si Jesus, 40 days and 40 nights. Kaya yun ang pagkakataon ng Diablo para tuksuin ang sabi niya. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo nga tinapay ang mga batong ito. Kumuha siya ng bato. Ito, Jesus, bato. Gawin mo tinapay. Ano sagot ni Jesus? Isa lang. Ngunit sumagot si Jesus. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Tayong tao, nagugutom tayo. Hindi man tayo mag-fasting, nagugutom tayo. Kakain tayo. Pero sinabi nga ng Biblia, walang kwenta yan. Hindi makakapag-sustain ng buhay ang pagkain araw-araw. Kundi yung salita ng Diyos. Kaya tayong tao, sa ayaw natin sa gusto, tanggapin man natin at hindi,
kailangan natin ang salita ng Diyos na nakatala sa Biblia. Ang problema, alam niyo po ba anong problema? Mas gustong kumain ng tao kaysa makinig dito sa salita ng Diyos. Ngayon, nandito po tayo sa tahanan ni dating Chairman Gemo. Alam niyo po yung taong ito? Ito, para makita niyo siya, no? Ayan. Andito siya. Dahan-dahan. Yan. Ayun. Kumakaway siya. Alam niyo po ba siya, nung hindi pa po siya nagkaroon ng karamdaman, chairman po siya, nanungkulang siya dito sa kanyang barangay ng 20 years bilang chairman. 20 years po Isa po siya sa mga chairman na nag-invite sa akin na mangaral dito sa kanilang lugar. At ako'y nagagalak dahil ayun po, nakapag-share ako ng salita ng Diyos sa kanyang mga kalugar. At yan po ay saksi. Nakikita niya. Ano po? Ngayon, ang nakikita ko sa kanya, meron siyang pagmamahal sa salita ng Diyos. Bakit? Kung wala siyang pag-ibig sa salita ng Diyos, bakit sasabihin niya sa akin, Pastor, doon ka mangaral sa lugar ko? Siya mismo nag-i-invite. Isa lang sa mga kaibigan ko na chairman na nag-i-invite. Bagamat mayroong mga ibang chairman din nag-i-invite sa akin sa kanilang lugar, Ayun, nandito lang po tayo sa kanila. Yan. Kaya ako natutuwa sa kanya. Alam niyo po ba, yung ugaling ganyan, napakaganda. Matatawag nating godly people. Bakit? Yung salita ng Diyos, gusto niya may bahagi sa kanyang kapwa dito. Sa kanyang nasasakupan. Yan. So, balik tayo kay Jesus. Anong sabi ni Jesus? Ang tao, hindi lang nabubuhay sa pagkain, dapat mabuhay po tayo sa salita ng Diyos. Yun ang mahalaga. Yung salita ng Diyos. Yung maging instrumento ka ng salita ng Diyos, napakalaking bagay po yan. Kagaya ni Chairman. Bibihira ang mga may tungkulin sa barangay na sila mismo nag-ahanyaya para sa kanilang mga kabarangay patungkol sa salita ng Diyos. Pero siya po, saksi po ako dyan, nakita ko, at alam ng Diyos yan. Yung kanyang pagpupursige na yung salita ng Panginoon Diyos ay madala sa kanyang nasasakupan. Ano po? Yan. Ang salita ng Diyos, ang sabi ni Jesus, yan ay spiritual food. Ngayon, meron pa sinabi si Jesus tungkol sa kanyang dito po sa 1:12. Tingnan natin ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Yang salita pala na dala ni Jesus, meron pa palang idinudulot sa ating buhay yan. Bukod sa pinalalakas yung spiritual natin, pagkaing spiritual, meron pa. Ito. Sa 12:49 ng 1, sabi ni Jesus, sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang, ang Ama, yung kanyang Ama, at tinutukoy niya, ang Ama na nagsugo sa akin nang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipaahayag. 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinapasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Ano ang bunga nito? Buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po ng buhay na walang hanggan,
magkakaroon ka ng buhay na walang katapusan. Saan yon? Sa piling ng Diyos. Yun ang bunga ng salita ng Diyos. Magkakaroon ka ng walang hanggang buhay sa piling ng Diyos. Lahat naman ng tao naghahangad ng buhay na walang hanggan. Pero hindi lahat ng tao ay mapupunta sa piling ng Diyos. Bakit po ganon? Etong panahon natin sa panahon natin ngayon, masyado na mapanganib ang panahon natin. Tingnan nyo po yung kapwa ninyo tao. Kung minsan makita mo lang nang hindi, sa paningin niya hindi magandang tingin mo, anong nangyayari? Bakit mo ko tinitignan ng masama? Tingin lang. Pinagmumula na ng kasalanan. Maring barilin ka niya. Maring sasaksakin ka niya. Anong sabi? Kung makatingin, akala mo. Ganyan po kasama ang mundo natin. Ganyan kasama. Kaya kailangan na talaga natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ang magbabago sa buhay ng tao. Kapag nakakapaginig ka ng Ebanghelyo, diyan, dumarating ang pananampalataya mo sa Diyos. Kasi sabi ni Pablo, sa iyong pakikinig, anong sabi niya? Chapter 10, 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Isang aral lang, aral ni Kristo. Wala nang ibang aral sa lupang ito ang dapat na paniwalahan ng tao. Wala. Isa lang, aral ni Kristo. Kapag ang isang aral na dumating sa buhay mo, hindi aral ni Kristo, kahit anong ganda pa niyan. Kahit anong ganda niyan, walang kwenta yan. Sabi ni Pablo, ito po, sa 14, 10:14 ng Roma, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Kasi, at paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga magdadala ng magandang balita. Kailangan merong mga ngaral. Anong dala? Magandang balita. Anong magandang balita? Jesus, our Savior. Pero kapag ang nagpunta sa iyo, hindi si Kristo ang pinangangaral, kundi pinangangaral niya ang religion nila. Hindi tama yan. Ang religion ng tao, religion lang yan. Pero walang kaugnayan sa kaligtasan yan. Ang tagapagligtas si Jesus. Siya ang ating ngayong pinapangaral. Anong sabi ni Jesus? Ang aking salita ay nagbibigay buhay. Yung bang reliyon, alam ko, siyang dinadala ko, hindi. Kahit kailan, hindi po ako nag-promote ng reliyon. Kasi walang kaugnayan yan. Ang akin lang po pinapatotoo ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Siya lang ang pwedeng 1:14-6. Ano ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ministeryo? 1:14-6. Ang sabi ni Jesus, sumagot si Jesus, sa kawandahan ng katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama
kundi sa pamamagitan ko. Paano ka makakarating sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos? Wala. Anong sabi ni Jesus? Sa pamamagitan ko. Siyang magdadala sa iyo sa Diyos Ama sa langit. Kaya kailangan ang aral na dala ni Jesus ay yun lamang ang iyong susundin. Ang problema, sa dami ng reliyon, iba-iba ang kanilang dala. Halimbawa na lang, meron sa social media, tinanong ko siya, sabi ko, sino ang darating? Alam niyo, ang dami nilang cheche, bureche. Tapos sabi ko, isa lang ang kailangan ko, yung sagot niyo. Ang dami nilang nilalatag na haral. Hindi yan ang kailangan ko, kako. Isa lang ang kailangan ko. I-post ninyo yung Apokalipsis 4:8 ng buho. Yun lang ang kailangan ko. Yung isa, hindi sumagot. Yung isa sumagot, kanya lang, nahulog pa siya. Yung reliyon niya, ang kanyang dinadala kasi. Yung doktrina ng kanyang reliyon, ng kanyang founder, yun ang dala niya. Kaya sinabi ko, nahulog siya. Yung Biblia mismo nila, na ginagamit nila, yun ang nagpahulog sa kanya. Kaya ako, nagbababala ako, kaibigan. Hindi kailangang marunong ka sa Biblia, marunong ka sa reliyon, marunong ka ng iba't ibang lingwahe. Isa lang ang dapat, si Jesus lang. Yung iba, naghahanap pa ng ibang libro. Sabi ko, huwag ka na maghanap ng ibang libro. Meron ng libro. Anong tawag dyan? Mayabang. Yung iba naman, pabasa ng pabasa, nang hindi nila magustuhan laman. Ano ba yan? Yan. Ganyan ang tao. Pero ako iba. Kung ano yung nakasabi dito sa Biblia, lahat pinaniniwalaan ko. Kaya hindi mo ko pwedeng lusutan eh. Sila kasi alam nyo, huwag nyong i-promote ang reliyon ninyo para huwag kayong magkamali. Kapag pinromote ninyo ang reliyon ninyo, doon pa lang magkakamali na kayo. Bakit ko sinabi? Natural kung ano yung doktrina ninyo na galing sa inyong reliyon, pag yun ang ginamit ninyo, iba po yung doktrina ni Jesus. Matibay yung doktrina ninyo. Kayo lang ang gumawa niyan eh. Parang magazine. Gumawa sila ng magazine. Sino nagsulat doon? Di sila. Kanino utak yun? Di sa kanila. Ang Biblia po, ang sumulat, Bible scholar. Marami po sila. Marami. Kaya matibay. Halimbawa, nasa sa simbahan ka. Ito, wala tayong paninira. Halimbawa, Muslim ka. Anong gagamitin mo? Quran. Di po ba? Kung ano yung nakasulat sa Quran, yun ang dinadala mo. Sino sumulat ng Quran? Di si Muhammad. Nasa Quran nila yan.
Kaya, inalimbawa ko lang wala tayong paninira sa mga Muslim. Meron din akong kaibigan ng mga Muslim. Matataas ang tungkulin. Nakakausap ko sila. Sila yung mga imams. Nagtuturo. Kaibigan ko. Tayo, gumagamit tayo ng Biblia. Sa isang pagkakataon, sabi ng isang Muslim, ba't naman sinasabi mo na yung hindi marunong magpasalamat sa demonyo? Kasi nasabi ko po yun talaga. Pag hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos, demonyo ka. Sinabi ko talaga yun. Sabi ng Muslim, ba't mo sinabing gano'n? Aba, tanungin kita kako, naniniwala ka ba sa nakasulat sa Biblia? Kasagot-sagot ng Muslim, Muslim ako eh. Muslim ka pala eh. Kahit tanong ipaliliwanag ko sa'yo, hindi ka rin maniniwala. Kasi ang binabasa ko Biblia. Naniniwala ka ba sa Biblia? Kako, may dala akong Biblia, nangangaral ako eh. O gusto mo, basahin ko sa'yo. Hindi siya makahimik. Ano pinopromote niya? Muhammad. Yan nga po sinasabi ko sa inyo. Minsan nangaral ako sa isang bahay. Merong umuupa sa kanya, Muslim. Umuupa. Nag-Bible study ako sa kasera, babae. Sabi ko doon sa borders niya, Muslim babae rin. Sister, makinig ka ng Bible study ka ako. Tapos ang sabi ko sa kanya ganito, magagalit ka ba sa akin pag nangangaral ako tungkol sa Diyos ka ako sa Biblia? Nasagot niya, hindi po. Hindi makinig ka ako. Yung iba kasi nagagalit. Kaya maraming galit sa akin. Bakit? Ang kanila nga po pinopromote yung religion nila. Kaya sabi ko, mali yan. Ang tagapagligtas si Jesus pagkatapos ang dodoktrina mo, yung doktrina ng inyo simbahan. Ang ipandodoktrina niyo sa tao. Ano yan? Human teaching. Hindi God teaching. Dapat manatili po salita ng Diyos ang pinapaksa. Sa tuwing ang ikaw ay magsishare, magpapatotoo patungkol sa Diyos. Kahit gaano ka pa kagaling, meron ako pinangaralan, retiradong piskal. Aba, siguro nakita ko na retiradong piskal. Ito lang pala mangangaral sa akin. Kalbo. Siguro in-underestimate niya ako. Nagsalita na po ako, nagsimula na ako mangaral. Aba, tumututol siya. Sabi ko, siguro po maganda magpagawa ka ng sarili mong Biblia. Yung gusto mo, ipalagay mo. Mahirap naman ka ako na meron akong gamit na Biblia, pagkatapos tutol ka ng tutol. Hindi ko naman po aral ito. Nakasulat lang, binabasa ko. Yung pala, retiradong piskal. Di marunong. May pinag-aralan. Pero mangmang pagdating sa salita ng Diyos. Ang gusto niya ang masunod. Hindi yung gusto ng Biblia. Mali po yan. Lagi niyong tatandaan, kaibigan hindi ako against sa religion. Tiyakin nyo lang na yung dinadala ninyo, yung nakasulat. Huwag na kayong gumawa ng sarili ninyo senaryo. Kaya nagkakandaloko-loko ang tao eh. Isipin mo, tataniman mo ng aral ang tao kung anong tinatanim mo. Pagbabasahin mo ito.
Lalabas, mali lahat yung tinuro mo. O, bigyan kita kalimbawa. Ang sabi nila, hindi Diyos si Jesus. Eh, pag mabasa mo sa Biblia, Diyos si Jesus. O, sino tama ngayon? Yung bang reliyon mo o yung nakasulat sa Biblia? Yan ang ibig ko sabihin. Kaya ako, lagi ako may dala ng Biblia. Para tutulan mo man, ang Diyos ang tinututulan mo, hindi ako. At kung kinakalaban mo ko, nagagalit ka, ang Diyos ang kinagagalitan mo, hindi ako. Nagdadala lang po ako ng salita ng Diyos. Kung ano yung nakasulat, siya lang aking binabasa. Walang labis, walang kulang. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin sa oras pong ito, sa harap namin dalawa ni Chairman Gemo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, isa lang. Like, share na share. Kayong mga nasisiran, mag-share din po kayo sa iba. Malay ninyo, yung na-share ninyo, nang may share ninyo itong video ito pa yung kailangan nila. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po ako sa Barangay 97, Sonate, District 1, Tondo, Manila, sa tahanan ni Chairman Gemo. Naggagawa ng home Bible study. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Bye-bye.